mga ka-DIY para sa part 2 ng ating DEYE 6 kilowatt hybrid solar setup. Ito na nga pala, nag-aakyat na kami ng 8 pieces 625 watts solar panel from TCL yan mga ka-DIY. Hello mga ka-DIY, subscribe. Subscribe daw kayo ha. 8 pieces yan, katulong ko nga pala yung kapatid ko, yung nakaitim at saka yung dalawa naming worker sa pag-aakyat mga ka-DIY. So ito yung mga solar panel, ang height niyan mga ka-DIY ay 2.4 meters. So medyo mahaba, kaya ang ginawa ko tatlong rail yung pinagpatungan ko niyan mga ka-DIY. Dito nga pala ikakabit yung inverter at saka yung breaker box. So medyo na-delay tayo kasi pinapagawa nga kasi itong bahay na to. So ayan, ito yung isa pang angulo. So dahan-dahan lang kayo sa pag-akyat ha. Tapos dapat sabay kasi kapag hindi kayo nagsabay medyo delikado mga ka-DIY kaya gaya ng nakita nyo sa video. So shoutout natin si Kuya Dudot at saka si Bay. Sila yung nag-akyat nitong ating solar panel. Kami naman yung taga-tali. Dito naman makikita nyo nagkakabit na kami ng railing mga ka-DIY. Ini-splice namin kasi kailangan ng dalawang rail para sa apat na solar panel. Kasi dalawang set ng tig-apat na solar panel yung ilalatag natin sa bubong. Ito naman pala yung mga L-foot na gagamitin natin. Ito yung ikakabit natin sa bubong para maikabit natin yung railing mga ka-DIY. Ayan, ganito lang yaman. Madali lang ikabit to mga ka-DIY. Kailangan lang may power tools kayo kagaya nito. At saka syempre, lagyan nyo ng sealant para sigurado na walang magiging tagas. O, ayan o. Tapos pag naikabit nyo na sa bubong, ikakabit nyo naman siya, yung L-foot, sa mismong rail mga ka-DIY. So madali lang yan. Ayan o, pantayin nyo lang. So sinundan lang naman namin yung C-par links dyan at saka yung trusses. So madali lang, tuwid na din yan mga ka-DIY. Tapos yung spacing pa namin from one rail to another rail is sakto 60 cm. So sakto na yon. So tatlo. So pasok yan dun sa isang solar panel mga ka-DIY. So tatlo. Pagitan niyan 60, 60, 60, 60. So ayun, madali lang naman, pinapantay lang namin. So ingat lang pala kayo kasi medyo matalim yung dulo ng railing ha. Baka masabit kayo, masusugatan din kayo mga ka-DIY. So after nyo maikabit na yan, ang next niyan solar panel na. Pag naipatong nyo yung solar panel, iipitin na lang natin yan ng end clamp at saka mid clamp. So ito, mid clamp na tong kinakabit namin dito mga ka-DIY. So ayan, pakita ko sa inyo ng malapitan. Allen wrench lang naman yan. Kung wala kayong power tool, pwede nyo namang tiyagain gumamit ng Allen wrench. Yun nga lang medyo mas matagal. Pero kapag may power tool kayo, kagaya nito, driver namin na to, mas mabilis talaga. Pag nailatag na natin yung walong solar panel, ito na siya mga ka-DIY, apat-apat. So ayan, dyan sa dulo, kinakabit na lang yung end clamp nung tutol ko. Tapos ayan, ito yung apat pa. So naka-series lang yang walo na to mga ka-DIY. Mga ka-DIY, ngayon ikakabit na natin yung inverter natin dito sa pader. So ayan yung AC breaker nitong building or nitong bahay. Ito yung ating inverter. Ikakabit na natin dyan, tsaka yung breaker box mga ka-DIY. Ito nga pala, yung PB cable natin, ayan, na may grounding, galing na po yan sa taas mga ka-DIY. Mamaya ipakita ko rin yung mismong dinaanan niya. Nakikita nyo ba? Ayun o, galing yan sa taas. So bababa yan dito, papunta sa ating breaker box. Ito pala, pinagawa ko kasi to, pinalitan ng breaker box. Tapos nagpaabang na ako ng daanan ng wire dito. So ito, butas na to, papunta yan dito sa loob mga ka-DIY. Yan yung dadaanan ng ating grid wire at saka yung load wire mga ka-DIY. So mamaya papakita ko naman. Ngayon, ipwesto ko muna, magbaray na tayo mga ka-DIY. Ayan, sa pagkakabit naman ng bracket ng ating inverter, gamitan nyo na lang ng level mga ka-DIY para pantay. Kasi pangit sa mata kapag tabingi yung inverter nyo. Sayang naman yung butas kapag nagkamali pa tayo dyan. So, ayan, isasalpak nyo lang yan. Once naikabit nyo na yung bracket, isushoot nyo lang yan mga ka-DIY. So wala akong katulong dito, mag-isa na lang ako kasi the next day na to mga ka-DIY, busy yung worker sa taas. So ako na lang yung tumira nito. Yung kapatid ko naman ay busy rin sa jeep. So ayan, pagkasuklot nyo, meron yung tornilyuhan sa likod, sa may gilid, ilalak nyo na lang yan mga ka-DIY para sure na hindi siya matatanggal sa kanyang pwesto.
Tapos ngayon naman, ito na yung ating AC wire ng grid at saka load. Papalusutin ko na yan dito sa may breaker box natin, pababa. Mula dun sa main distribution natin dyan sa taas, pababa dun sa breaker box. So dalawang set kasi isa is sa grid at ang isa naman ay para sa load mga ka-DIY. Pag napalusot nyo na, meron kayong dalawang set. So nilagyan ko na lang ng tagging ng dalawang tape tsaka isang tape. Yung dalawang tape sa Meralco, yung single tape sa load natin mga ka-DIY. Tapos nito, ilulusot na natin to sa ating breaker box. So ayan. So ito, nailusot ko na siya sa breaker box mga ka-DIY. Pinadaan ko lang dun sa may likod, binutasan ko na lang. So ito na yung may dalawang tape. Ito na yung kay Meralco na side. So ito na yung ating AC input. So ilalagay natin yan dito sa dulong breaker. Kagaya nga nung tinuro ko dun sa ating wiring, yung part 2 mga ka-DIY. So ayan, dyan lang natin yan ikakabit. So sukatin nyo lang ng tama and then i-shoot na natin yan mga ka-DIY. So pagkatapos dun grid side na wire natin mga ka-DIY, ito naman yung load side or yung galing sa ating MTS mga ka-DIY. Ito na yung papunta sa ating load side sa bahay mga ka-DIY. Yun na yung galing sa output ng ating MTS. Ganun lang din, strip natin and then i-connect na natin dyan. Higpitan lang natin ng mabuti ha mga ka-DIY. I-full test nyo ha, para sure na wala tayong loose connection. Dapat hatakin nyo rin, i-full test mahigpit na mahigpit mga ka-DIY. So after nyan, tapos na tayo sa ating AC wiring dito sa ating breaker box. Sunod pala natin ay ikabit na natin yung wire from breaker box papunta na sa ating mismong inverter mga ka-DIY. So ayan, madali lang naman yan, buksan lang natin. Ayan, ito yung sa load side, nakikita nyo may label naman yan bawat isa. Load, light, tsaka load neutral. So ayan, dalawa lang yan. I-cut nyo lang din and then strip natin and then ipasok lang natin at hihigpitan natin mga ka-DIY. Ayan. Then after nyan, ibalik natin yung ating cable gland at higpitin natin. And then next, ikabit naman natin sa inverter yung ating grid side. So ganun lang din, madali lang talaga to mga ka-DIY. Putol, strip, and then higpitan natin, tornilyo at higpitan. And then full test nyo ha, lagi nyo ipo-full test para siguradong mahigpit yung kabit ng ating wire mga ka-DIY. Kasi wag na wag tayo magkakaroon ng loose connection kasi dyan po nagsisimula ang sunog. Nag-overheat yon kapag loose connection and then ayan na, dyan na masusunog yung inverter or yung terminal natin mga ka-DIY. Sumunod naman, ikabit na natin yung ating PB cable galing sa ating breaker box. So ayan, nalagyan ko na ng NC4 yung positive side, nalagyan ko na. Ito, pakita ko na lang din paano maglagay sa ating negative side. Una, strip lang natin. And then kunin natin yung pinaka metal connector nya at saka yung crimping tool natin mga ka-DIY. Yun lang naman yung kailangan meron kayong crimping tool kasi kapag plies medyo hindi maganda yung kagat eh. Pero kapag may crimping tool ka, mas maganda yung kagat talaga mga ka-DIY. Pero ayan oh, 4mm then dinodoble ko pa nung isa pa sure na mahigpit. And then isushoot nyo na yung mismong connector sa labas. Madali lang naman yan, isushoot nyo yung pang sealant nya and then pag sinut nyo yan, may click yan ha. Yun, pag nag-click na yun mga ka-DIY, lock na yun. Goods na yan mga ka-DIY. And then pwede na natin tong isalpak sa ating inverter. So positive negative lang naman, hindi na tayo magkakamali dyan mga ka-DIY. I-adjust lang natin konti para sakto yung haba nila pantay. Ayan. And then ikabit na rin natin yung ground.
So yung ground sa ating chassis at saka yung nakikita nyo na wire sa likod, ground naman yan sa ating heatsink. So pagdidikitin na lang natin yan papunta sa breaker box. Tapos yung breaker box, grounding papunta naman sa labas yon mga ka-DIY. So gumamit na lang ako ng copper lug para maitornilyo natin siya dito sa ating chassis mga ka-DIY. Ayan. So ayan, tapos na tayo sa grounding. So ayan, very good. Ngayon, kinabit ko naman na yung PB cable. Galing na to doon sa kanina yung pinakita ko, galing sa taas. So binutas ko na lang yan dito sa gilid. Ayan, galing yan sa taas, tapos binutas ko na lang dito sa gilid ng ating breaker box. Tapos ayan na yung positive wire galing sa solar panel at saka yung negative wire galing sa solar panel. So hinigpitan ko na yan mga ka-DIY. Tapos iayusin na lang natin para sure na walang loose. Higpitan nyo ulit ha. Remind ko lang ulit, higpitan. Mga ka-DIY, so ayan, natapos na natin yung pagkakabit ng ating inverter at saka breaker. So ang kulang na lang dito mga ka-DIY, ikakabit natin yung ground sa labas. Sa ground rod, lalagay natin yan sa labas. At saka ito, itatap na natin to sa Meralco, which is ito. Tapos ito naman yung ating output ng MTS. Dito naman yan pupunta sa dalawang breaker na to mga ka-DIY. Kasi yan na yung load ng bahay na to mga ka-DIY. So siguro sa part 3 na lang yun, no? Ikabit natin yung battery, ground, tapping yan, at saka commissioning mga ka-DIY, testing. So part 3 na lang yan mga ka-DIY. So ito na lang muna yung part 2. So setup ng wire natin at saka installation ng inverter at breaker box. So nilagyan ko pala siya ng wire sleeves. So para malinis tingnan mga ka-DIY. So ayan. So ayun lang, maraming salamat and thank you for watching.